mga pagyanig na gaganap ngayon sa ating planeta. Maging ang Pilipinas, hindi po nakaligtas. Nagkaroon daw po ng napakaraming lindol na naganap sa buwan na ito. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga paggalaw ng kalupaan o pagkakaroon ng mga lindol? Bahagi ba ito ng propesiya na nakasulat sa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong mga naitatalang lindol sa ating mundo. At isa sa sentro mga sangkay ng ating talakayan ngayon ay ang propesiya ng Biblia tungkol po dito. May naitala kasing mga lindol na naganap po sa Pilipinas. Nito lamang, napakaraming mga lindol mga sangkay na maging ang mga eksperto ay naalarma. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga pagyanig ng kalupaan? Marami po tayong nababalitaan ngayon mga sangkay ng mga lindol sa iba't ibang panig ng ating mundo. At sa taong ito lamang mga sangkay, nakapagtala ng napakaraming paggalaw ng kalupaan sa iba't ibang panig ng ating planeta. Maraming mga bansa mga sangkay ang pinadapa ng mga malalakas na lindol. Ito na po ay bahagi ng ating planeta. Lalong-lalo na po sa Pilipinas mga sangkay na nagkakaroon po ng mga paggalaw ng kalupaan at hindi po ito basta-basta na event sa isang lugar. Nagdudulot po ito ng takot mga sangkay sa maraming mga taong nakakaranas po ng lindol. Isa sa mga prone ng pagyanig mga sangkay ay ang bansang Japan na napakaraming beses mga sangkay sa isang taon nagaganap ang mga higanting mga paggalaw ng kalupaan. Kung kaya't mga sangkay, itong mga Japanese ngayon ay kinailangan na po nilang gumawa ng pamamaraan para po maisalba ang kanilang sarili, mailigtas ang kanilang komunidad tungkol sa paggalaw ng kalupaan. Dahil maraming beses na po silang nabiktima nitong mga lindol. Ang mga pinapatayo nilang building doon sa Japan, mga sangkay, ay hindi na po basta-basta. Naglagay na po ang mga engineer ng mga matitibay na pundasyon na hindi basta-basta mga sangkay matutumba sa mga lindol at sasabay na lamang po ito sa galaw ng kalupaan. Ito po ang pamamaraan ngayon ng Japan mga sangkay na makaiwas sa malalang pinsala na dulot nitong paggalaw ng kalupaan. Samantala sa Pilipinas, mga sangkay, maging ang ating bansa ay hindi rin po nakakaligtas. Nito lamang mga sangkay, ayon po sa balita, nakapagtala daw po o nagkaroon ng record ang PHIVOLCS ng 86 offshore quakes in Ilocos Sur mula December 17 hanggang December 22. Kung kaya't mga sangkay, nag-alala ang mga eksperto sa Pilipinas tungkol po sa mga nangyayari sa ating bansa. Napakaraming mga paggalaw ng kalupaan maging sa karagatan, mga sangkay ang naganap. Nagpaalala kaagad sila na posibleng magkaroon ng tsunami. Kung kaya't maging alerto ang mga Pilipino sa mga nasabing lugar, lalong-lalo na po ang mga malalapit sa karagatan. Ayon po sa report mga sangkay, the state seismologist said 49 earthquakes were recorded west-north of Santa Catalina, Ilocos Sur between December 17 and 20. These are now included in the 61 plotted earthquakes. Kung kaya't mga sangkay, ang mga eksperto at mga LGU doon po sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay naging handa para po mga sangkay maiwasan ang anumang matitinding pinsala na pwedeng maidulot mga sangkay ng lindol at pagkakaroon mga sangkay ng tsunami. Nagkaroon po kaagad ng tsunami evacuation plans dahil po sa mga nangyayari sa kanilang karagatan at paggalaw po ng kalupaan. At ngayon mga sangkay, minumonitor ito ng PHIVOLCS. Tinitingnan mga sangkay kung ano ang posibilidad na mangyayari. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia mga sangkay tungkol po dito sa paggalaw ng kalupaan at pagkakaroon po ng mga lindol? Sa kasaysayan ng ating mundo mga sangkay, maraming beses na po pinadapa ang iba't ibang mga bansa mga sangkay ng mga matitinding paggalaw ng kalupaan. Marami po ang pumapanaw mga sangkay sa mga lugar na tinatamaan nito. Isa po ito sa mga propesiya sa Biblia mga sangkay na magaganap sa mga huling mga araw. Ang patuloy na pagdami ng mga lindol ay magiging isang normal bago po
dumating si Jesus Christ. Isa sa mga matitinding propesiya sa Biblia, mga sangkay, na ibinahagi ng ating Panginoong Hesus. Bago po maganap ang pagbabalik ng ating Panginoon, ay ito po ang kanyang sinabi. Sa Matthew chapter 24 verse 4, sumagot si Jesus, "Mag-iingat kayo upang hindi kayo maligaw. Ninuman, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw." Unang bahagi, mga sangkay, ng pagpapaalala ng ating Panginoong Hesus. Bago po ang kanyang pagbabalik, marami po ang paparito, mga sangkay, na gagamitin ang pangalan ni Jesus Christ. Magpapanggap sila na sila ay Kristo. Maraming mga tao ang maililigaw sa mga ganitong klaseng pakulo bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon. At sa verse 6, sinasabi po dito, "Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa ito o hindi pa iyon ang katapusan ng mundo." Sa ngayon, mga sangkay, kung titingnan po natin ang mga balitaan, ang mga sigalot ngayon, mga awayan ng mga bansa, kitang-kita na po natin na maging ang Pilipinas, mga sangkay, ay nakaalerto laban po sa China, na at any moment pwede pong mangyari ang digmaan kung magkakaroon po ng maling hakbang ang mga leader ng China at Pilipinas. Hindi lamang po China at Pilipinas, kundi marami pa pong mga bansa sa buong mundo na mayroon po mga awayan ngayon. At sa sumunod na talata, mga sangkay, ng Matthew chapter 24, sinasabi po sa verse 7, "Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar." I-take note po natin, mga sangkay, ang sinabi ng Biblia na magkakaroon daw po ng lindol, hindi lamang, mga sangkay, sa iisang lugar, kundi sa iba't ibang panig ng ating mundo. Dahil nabanggit po dito ang maraming lugar. Lilindulin daw, mga sangkay, ang iba't ibang mga lugar sa ating planeta, na ang ibig sabihin lamang, itong mga paggalaw ngayon ng kalupaan na napapabalita, mga sangkay, talaga nga namang bahagi po ng propesiya sa Biblia. Talagang hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos sa kung anuman ang naihula dito, mga sangkay. And just imagine, ilang libong taon na po ang nakalipas. Subalit ngayon, patuloy po na natutupad ang propesiya na nakasulat sa Biblia at detalyadong-detalyado. Paano po natin nasabi na detalyadong-detalyado, mga sangkay? Very detailed ang information kung ano ang magaganap sa ating mundo bago po ang pagbabalik ni Jesus Christ. Kagaya ng sinasabing maglalaban-laban ng mga bansa, ngayon ay nangyayari ito. Nagaganap po ang mga sigalot sa ating planeta, mga sangkay. Magkakaroon daw po ng tagutom. Ngayon ay nangyayari ito. At posible pa pong lumala, mga sangkay, ang tagutom sa buong mundo. Kung mangyayari, mga sangkay, ang sinasabing World War III, o kung lalala pa po ang sitwasyon ng climate change. At isa pa, mga sangkay, sa detalyado na sinabi sa Biblia ay ang pagkakaroon ng mga lindol sa maraming mga lugar. Isa sa mga matunog na lindol, mga sangkay, ay ang nangyari sa Pilipinas noon, na marami pong buhay ang nalagas dahil po sa lindol. Bago po pumutok, mga sangkay, ang Mount Pinatubo. Ilang dekada na po ang nakakalipas, mga sangkay. Isa sa matunog na balita noon ay ang pagkakaroon ng napakalaking lindol sa Luzon na kumitil po sa napakaraming buhay ng mga Pilipino. Ngunit ito po ang sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 24 verse 8. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Kung kaya't, mga sangkay, huwag tayong magtataka, huwag tayong magugulat sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Lahat ng mga events, mga sangkay, ay nakabase lamang po sa propesiya sa Biblia, kagaya po nitong mga lindol na nagaganap sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.